Nagsimula ang video sa pagbati ni Marzano TV 2.0 sa kanyang mga manood at sa buong Team Kalingap, kabilang sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna at Kalingap Pro. Ayon sa kanya, magbibigay siya ng reaksyon sa live video ni Kuya Andy Kayakap, ngunit nilinaw niyang trabaho lamang ito at walang personalan. Sa live ni Kuya Andy, inilahad niya ang obserbasyon na may kasamahan sa Kalingap na 2 beses nang lumabag sa mga patakaran ni Kuya Val tungkol sa pamamahagi ng tulong mula sa mga sponsor. Ang patakaran ay malinaw, scout mo, vlog mo. Ibig sabihin, kung sino ang nag-scout ng beneficiary ay siya lamang ang dapat mag-vlog at tumanggap ng padala na dapat ipadaan sa scouter o kay Kalingap Rob. Ayon kay Kuya Andy, may kasamahan silang charity vlogger na lumalabag dito dahil diretsong ibinibigay at ibinablog ang tulong sa beneficiary na hindi naman siya ang nag-scout. Para kay Kuya Andy, ito ay kawalan ng respeto at tila pang-aagaw ng content. Binanggit din niya na hindi siya madamot dahil lahat ng tatanggap niyang tulong ay pinapasa niya ng tama sa beneficiary sa pamamagitan ng tamang proseso. Kasunod nito, tinalakay din ni Kuya Andy ang patungkol kay Joy Diwata, isa sa kanyang mga beneficiary. Ayon sa kanya, walang kasalanan si Joy at hindi dapat dinadamay o sinisiraan sa mga away ng vloggers. Pinagtanggol niya si Joy laban sa mga batikos at bintang na ibinabato rito dahil nananahimik lamang daw ang bata at nakatuon sa pag-aaral upang maging lisensyadong nurse. Para kay Kuya Andy, ang mga paninira at pagbabanta na may pasabog laban kay Joy ay hindi makatutulong, bagkus ay nakasisira sa buong Team Kalingap. Si Marzano, bilang reactor, ay sumang-ayon sa mga punto ni Kuya Andy. Ayon sa kanya, tama lamang na sundin ang rules ni Kuya Val at hindi dapat tawaging madamot si Kuya Andy dahil malinaw na sinusunod niya ang patakaran. Dagdag pa niya, natural lang na magalit si Kuya Andy dahil bilang tatay-tatayan ni Joy, normal ang pagtatanggol niya rito laban sa mga naninira. Sa huli, parehong nanindigan sina Kuya Andy at Marzano na ang respeto sa kapwa vloggers at sa mga beneficiaries ay mahalaga. Kung may alitan man sa loob ng grupo, dapat huwag idamay ang mga inosenteng beneficiary tulad ni Joy Diwata. Sa madaling sabi, ang sentro ng salaysay ay tungkol sa paglabag sa rules ng Kalingap, scout mo, vlog mo, at ang pagtatanggol ni Kuya Andy kay Joy Diwata. Mukhang ito ay magkahalong English at Tagalog na salaysay mula sa isang vlog o recording ng biyahe. Parang travel vlog na may halong kulitan, usapan sa bus, pagpunta sa beach, pagkain, at banggit ng ilang personalidad o vloggers tulad nina Joy Diwata, Canoli, Rogel at iba pa. Narito ang detalyadong salaysay batay sa ibinigay mong transcript. Detalyadong salaysay, nagsimula ang video sa masayang pagbati at paghahanda ng grupo papunta sa isang outing. Sakay ng bus, masigla nilang binanggit na pupunta sila sa beach kahit malamig ang panahon. Habang nasa biyahe, may nagpasalamat sa mga sponsor ng simbahan na tumulong sa kanilang paglalakbay. Sa kalagitnaan ng biyahe, may nagpakilala bilang Ace Bright at tinanong kung saan nga ba talaga sila patutungo. May nagbanggit ng Formos, ngunit tila hindi malinaw ang destinasyon. Habang patuloy ang usapan, napag-usapan din ang pamamalagi sa UK at ang pagbagong dulot nito, kabilang na ang pagkupas ng kulay ng buhok dahil sa katagalan doon. Pagdating nila sa lugar, narinig ang kasabikan. May mga nabanggit tungkol sa Japan, live music, at maging flight simulation experience ng Royal Air Force Red Arrows. Habang lumalalim ang video, may mga kulitan gaya ng pagtulog sa tabing dagat, panonood ng ibon habang kumakain, at pagbibiro tungkol sa kung paano maliligo sa dagat kahit naka-jacket. May mga banat din tungkol sa panood mga vloggers. Binanggit sina Canoli, Jemil, Edu, pati si Joy Diwata na inilarawan bilang mabait at maganda. May bahagi rin na tila biro o ulit-ulit na pababanggit ng pangalan ng isang isda na tinawag nilang Coffin. Sa huling bahagi, may nagsalita ng pambungad para sa Royal Air Force Red Arrow Flight Simulator, isang karanasang parang totoong lipad. Sabay may pahayag, matapos ang lahat ay makakauwi sila na may milagro, patunay ng kanilang masayang adventure. Nagsimula ang video sa pagbati ni Marzano TV 2.0 sa kanyang mga manood at sa buong Team Kalingap, kabilang sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna at Kalingap Pro. Ayon sa kanya, magbibigay siya ng reaksyon sa live video ni Kuya Andy Kayakap, ngunit nilinaw niyang trabaho lamang ito at walang personalan. Sa live ni Kuya Andy, inilahad niya ang obserbasyon na may kasamahan sa Kalingap na 2 beses nang lumabag sa mga patakaran ni Kuya Val tungkol sa pamamahagi ng tulong mula sa mga sponsor. Ang patakaran ay malinaw,
Scout mo, vlog mo. Ibig sabihin, kung sino ang nag-scout ng beneficiary ay siya lamang ang dapat mag-vlog at tumanggap ng padala na dapat ipadaan sa scouter o kay Kalingap Rob. Ayon kay Kuya Andy, may kasamahan silang charity vlogger na lumalabag dito dahil diretsong ibinibigay at ibinablog ang tulong sa beneficiary na hindi naman siya ang nag-scout. Para kay Kuya Andy, ito ay kawalan ng respeto at tila pang-aagaw ng content. Binanggit din niya na hindi siya madamot dahil lahat ng tatanggap niyang tulong ay pinapasa niya ng tama sa beneficiary sa pamamagitan ng tamang proseso. Kasunod nito, tinalakay din ni Kuya Andy ang patungkol kay Joy Diwata, isa sa kanyang mga beneficiary. Ayon sa kanya, walang kasalanan si Joy at hindi dapat dinadamay o sinisiraan sa mga away ng vloggers. Pinagtanggol niya si Joy laban sa mga batikos at bintang na ibinabato rito dahil nananahimik lamang daw ang bata at nakatuon sa pag-aaral upang maging lisensyadong nurse. Para kay Kuya Andy, ang mga paninira at pagbabanta na may pasabog laban kay Joy ay hindi makatutulong, bagkus ay nakasisira sa buong Team Kalingap. Si Marzano, bilang reactor, ay sumang-ayon sa mga punto ni Kuya Andy. Ayon sa kanya, tama lamang na sundin ang rules ni Kuya Val at hindi dapat tawaging madamot si Kuya Andy dahil malinaw na sinusunod niya ang patakaran. Dagdag pa niya, natural lang na magalit si Kuya Andy dahil bilang tatay-tatayan ni Joy, normal ang pagtatanggol niya rito laban sa mga naninira. Sa huli, parehong nanindigan sina Kuya Andy at Marzano na ang respeto sa kapwa vloggers at sa mga beneficiaries ay mahalaga. Kung may alitan man sa loob ng grupo, dapat huwag idamay ang mga inosenteng beneficiary tulad ni Joy Diwata. Sa madaling sabi, ang sentro ng salaysay ay tungkol sa paglabag sa rules ng Kalingap, scout mo, vlog mo, at ang pagtatanggol ni Kuya Andy kay Joy Diwata laban sa paninira. Mukhang ito ay magkahalong English at Tagalog na salaysay mula sa isang vlog o recording ng biyahe. Parang travel vlog na may halong kulitan, usapan sa bus, pagpunta sa beach, pagkain, at banggit ng ilang personalidad o vloggers tulad nina Joy Diwata, Canoli, Rogel, at iba pa. Narito ang detalyadong salaysay batay sa ibinigay mong transcript. Detalyadong salaysay, nagsimula ang video sa masayang pagbati at paghahanda ng grupo papunta sa isang outing. Sakay ng bus, masigla nilang binanggit na pupunta sila sa beach kahit malamig ang panahon. Habang nasa biyahe, may nagpasalamat sa mga sponsor ng simbahan na tumulong sa kanilang paglalakbay. Sa kalagitnaan ng biyahe, may nagpakilala bilang Ace Bright at tinanong kung saan nga ba talaga sila patutungo. May nagbanggit ng Formos, ngunit tila hindi malinaw ang destinasyon. Habang patuloy ang usapan, napag-usapan din ang pamamalagi sa UK at ang pagbagong dulot nito, kabilang na ang pagkupas ng kulay ng buhok dahil sa katagalan doon. Pagdating nila sa lugar, narinig ang kasabikan. May mga nabanggit tungkol sa Japan, live music, at maging flight simulation experience ng Royal Air Force Red Arrows. Habang lumalalim ang video, may mga kulitan gaya ng pagtulog sa tabing dagat, panonood ng ibon habang kumakain, at pagbibiro tungkol sa kung paano maliligo sa dagat kahit naka-jacket. May mga banat din tungkol sa panood ng mga vloggers. Binanggit sina Canoli, Jemil, Edu, pati si Joy Diwata na inilarawan bilang mabait at maganda. May bahagi rin na tila biro o ulit-ulit na pababanggit ng pangalan ng isang isda na tinawag nilang Coffin. Sa huling bahagi, may nagsalita ng pambungad para sa Royal Air Force Red Arrow Flight Simulator, isang karanasang parang totoong lipad. Sabay may pahayag, matapos ang lahat ay makakauwi sila na may milagro, patunay ng kanilang masayang adventure.